Henyo Joey De Leon, may ginawa no na talaga na may kinagulat ng lahat ng mga Davercads para kay Raisa May Dizon and Mr. Bimby Aquino Yap. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't, so narito na pong ilan sa mga balita no. Kung sa tingin po ninyo ay tapos na ang era na ng mga maalamat na cultural reset ng Philippine showbiz, ay mag-isip-isip kayo ulit dahil ang 2026 ay nagbigay sa atin ng isang plot twist na hindi hula ng kahit sinong astrologer or pop culture analyst. Sa gitna kasi ng nagbabagong landscape ng atensyon ng economy, kung saan ang mga traditional na noontime show ay patuloy na nakikipagbakbakan sa mga algoritmo ng TikTok at maikling attention span ng kabataan. Isang pambihirang phenomenon ang nagaganap sa entablado ng Eat Bulaga. Ang bida walang iba kundi sina Bimby Aquino Yap at ang bunsong anak ng Queen of All Media na si Chris Aquino, at si Raisa May Dizon, ang pambansang aling maliit na ngayon ay isang ganap na dalaga na. Ang ulat na ito ay isang malalim at komprehensibong pagsusuri sa dalawang malaking balita na yumanig sa entertainment landscape. Nitong unang linggo ng July 2026, una ang opisyal na paggawad ang sariling love team song na tambalang May and Bimby or Maybe na isinulat mismo ng henyo master na si Joey De Leon. At ikalawa ay ang viral na pagtanggap ni Bimby sa kanyang unang adult sweldo mula sa kanyang guest hosting stint, kung saan kalahati ay dediretso sa simbahan at ang natitira ay gagamitin para i-treat ang kanyang iconic na ina. Sa pamamagitan ng lens ng modernong sosyolohiya, media analysis at may konting wisik ng Gen Z slang, hihimayin natin kung bakit simpleng mga segment na ito ay hindi lang basta showbiz chika, kundi isang seryosong pag-aaral kung paano nag-operate ang nostalgia, family values at star power sa kasalukuyang henerasyon. Hindi lang to usaping pang-aliw, ito ay patunay na ang karisma at hatak ng pamilya Aquino kapag hinaluan ng tamang timpla ng modernong sensibilidad at kawalan ng pilit na hype ang nananatiling may main character energy sa kulturang Pilipino. May Bimby bilang ultimate plot twist ng 2026 para sa mga batang lumaki noong early 2010. Pamilyar ang mukha ni Raisa May Dizon at Bimby Aquino. Si Raisa, ang bibong bata na nanalo sa Little Miss Philippines noong 2012 na nagpauso ng cha-cha dance at naging bunsong host ng bansa na may sariling talk show. Si Bimby naman ay paboritong sanggol at bata ng media ng bawat hirit. Mula sa asawa ni Marie, commercial hanggang sa nakakaaliw na hirit ng talk show ni Chris Aquino ay ginagawang meme at laman ng mga balita. Sila ang dalawang magkaibang mukha ng child stardom. Ang isa ay galing sa masa na sumikat dahil sa purong talento at talas ng isip, at ang isa naman ay pinanganak sa mga tugatog political at showbiz royalty ng bansa. So ipapass forward natin sa taong 2026. Ang muling pagtatagpo ng dalawang ito sa noontime stage ay nagdulot ng tinatawag nating organic cultural shift. Sa nakalipas na mga taon, nasaksiyan ng bansa ang unti-unting pagbagsak at pagkabuwag ng mga dambuhalang love team na binuo ng mga malalaking network sa pamamagitan ng artificial na PR machinery. Ang mga ito ay pagod na sa mga pilit na tambalan, sa mga script na halatang para lang sa engagement, at sa mga relasyong itinatago o ibinibenta para sa takilya. Dito ngayon pumapasok ang Maybe or Raisa May at Bimby. Walang sino man ang nagplano na gawin silang seryosong romantic tambalan. Ngunit ang kanilang chemistry ay nagsimula sa isang napaka-wholesome na lugar. Ang kanilang pinagsamang kasaysayan at ang kanilang magkaibang personalidad na kapag pinagsama ay nagbunga ng komedya at kilig na hindi pilit. Si Bimby na ngayon ay isang matangkad, desente at medyo konyo ngunit magalang na binata ay perpektong katapat ng pagiging bubbly, natural at street smart ni Raisa May. So ang reaksyon ng mga netizens sa kanilang mga interaction sa Eat Bulaga ay hindi lang basta pagsuporta. Ito ay isang anyo ng collective nostalgia nung bumisita si Chris Aquino sa programa para biruin ang dalawa, lalong naging opisyal ang tambalan sa mata ng publiko. Ang internet ngayon ay talaga namang nagiging, at dahil sa kanilang pagiging anti-love team, isang tambalang hindi nakasandig sa mga pagpapanggap na teleserye, kundi sa totoong buhay, totoong tawanan at totoong respeto. Ito ang uri ng content na mabilis kumalat sa TikTok, walang filter, may natural na tensyon at higit sa lahat, nakapagbigay ng ligaya ng walang kaakibit ng toxicity. So, damihin nyo master opera, paghimay ng lyrics ni Joey De Leon. Hindi magiging ganap ang isang showbiz phenomenon sa Pilipinas kung hindi ito bibigyan ng basbas ng mga institusyon ng industriya. Nitong July 5, 2026, official nang pumasok sa lore ng Pilipinas music at pop culture ang May Bimby nang gawan sila ng kanta ng tinaguriang henyo master na si Joey De Leon. Kilala si Joey sa kanyang kakayang kumuha ng mga napapanahong issue, laro ng mga salita at mga sikat na melodies upang lumikha,
lumika ng masa or earworm para sa Maybe theme song, ginamit ni Joey De Leon ang himig na walang kamatayang kanta ng The Beatles ng Let It Be. Ang pagpili ng kanyang kantang ito ay may dobling meaning bukod sa familiar ang melodiya sa lahat ng henerasyon mula boomers hanggang Gen Z. Sa pamamagitan ng mga classic rap revivals, ang tunog na pamagat na Let It Be ay madaling mapaglaruan para maging Maybe. Narito ang opisyal na lyrics na inilabas ng ulat mula sa Abante Tonight na ating hihimayin gamit ang modernong kritisismo. Sabi dyan, marami nang nausong mga love team sa showbiz. Nagsimula pa ito nung nakaraang Guy and Peep, no? Gumaya rin ang Hollywood ng May Jolly at Brad Pitt or si Jolly isang sa mga international artist. Nagkaroon din ng Benjen, si J-Lo at Ben Affleck. Nagkaroon din ng Katniel pero Aldab ang the best. Pero ngayon may bago na, goodbye na to the rest. May Bimbi. Nagdalaga na po ang ating aling maliit. May Bimbi. Yun yung ilan sa mga line, no? Marami nang nauusong mga love team sa showbiz. Nagsimula pa ito nung nagkaroon ng Guy and Peep. Dito naglalatag na si Joey De Leon ng isang historical foundation, ang Guy and Peep or Nora Honor and Tirso Cruz III. Ang itinuturing na genesis ng modernong kulto ng love team sa Pilipinas noong late 1960s at 1970s. Sa pagsisimula sa kanila, ipinakita ng kanta na ang phenomenon na nasasaktihan natin ngayon ay bahagi lamang ng isang mahabang tradisyon na talaga nang masabi nating pagkahumaling ng mga Pilipino sa mga magkaparehas sa screen. Gumaya rin ang Hollywood na may Jolly at Brad Pitt or Jolly at Brad Pitt. Nagkaroon din ng Benjen, ganon, diba? Tapos Katniel, diba? So dahil dito ay kinatuwa po ng mga netizen yung pagpapakita ni Sir Joey De Leon ng full support para kay Raisa May Dizon at Mr. Bimbi Aquino Yap, kung saan nakagawa pa siya ng kanta, no, para dito kay Raisa at saka kay Bimbi. So it only shows na talagang sila po talaga yung pinaka-highlights ngayon. At pinag-uusapan din nga na parang bumubuo na rin po ng isang pinakamagandang proyekto para kay Raisa at kay Bimbi, ang romantic comedy film or a series na mapapanood sa telebisyon or sa Netflix. So yung kanta po na ginawa po nitong si Mr. Joey De Leon or Master Henyo ay mabilis na naging meet siya para sa mga panay upang mag-celebrate ng social media. Sa halip na ituring itong isang seryosong pagtatangka na gumawa ng pop hit, tinanggap ito ng Gen Z bilang isang nakakaaliw, mataas ang antas sa pagiging meta at napakagandang halimbawa ng boomer humor crossing over into Gen Z ironical enjoyment. Ginagamit na ito ngayon bilang background audio sa mga fan-made edits sa TikTok na nagpapatunay na alam talaga ni Joey De Leon kung paano kumuha ng atensyon ng publiko. Kaya naman na talagang dito po sa balitang ito, makikita natin 100% yung support na pinakita ng ilang mga Davercads para kay Raisa May Dizon and Mr. Bimbi Aquino Yap. Yung sinasabi po nila na parang the nostalgic or ang pagbabalik ng love team era sa Itbulaga. So ano kaya mga susunod na ganap kay Raisa at Bimbi? Yan ang ating aabangan sa mga susunod nating update. TBJ, totoo nga bang wala nang ititira kay Mr. Anjo Eliana matapos mapatawan at matalo sa kaso na i-final ng TBJ at Itbulaga? Abay, anak ni Anjo Eliana nag-react patungkol sa naging resulta ng kaso. Yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before legal and industry na kasong TBJ Production versus Anjo Eliana at ang 3.5 million damage financial liability. Ang pagbaba ng hatol sa likod ng camera or the legal reality of showbiz disputes. Noong July 1, 2026, niyanig ng isang malaking legal na balita ang industriya ng sining at aliw sa Pilipinas nang ilabas sa mga ulat, partikular na ang PEP or Philippine Entertainment Portal Philippines or Cabinet Files, ang pinal na desisyon ng korte hinggil sa sigalot sa pagitan ng TBJ at Production Incorporated, ang kumpanyang nagmamay-ari at nagpapatakbo sa mga interes ni Tito Soto, Big Soto at Joey De Leon at ang veteranong komedyante at dating politiko na si Anjo Eliana. Ayon po sa opisyal na dokumento ng korte, tuluyan ng natalo sa legal na labanan si Anjo Eliana kasama ang kanyang anak na si Jaime Eliana. Sila ay pinatawa ng korte ng obligasyong magbayad ng kabuang halaga ng 3.5 million or 3,500,000 piso bilang danyos at bayad sa mga nilabag na kasunduan o saping pinansyal na may kinalaman sa TBJ Production. Habang ang publiko ay abala sa pag-usisa kung ano ang naging ugat ng away na ito na isang malaking plot twist dahil si Anjo ay naging matagal na paboritong co-host ng Itbulaga noong dekada
mga 90 hanggang sa early 2010, isang maseryosong tanong ang lumilitaw sa aspetong legal at pinansyal. Ano ang posibleng mangyayari kapag hindi makabayad si Anjo Iliana ng 3.5 million? Ang komprehensibong ulat na ito ay isang malalim na pagsusuri sa mga legal na proseso, mga remedies ng korte, mga implikasyon ng ari-arian at ang magiging epekto nito sa karir at reputasyon ng pamilyang Iliana sa taong 2026. Gamit ang mga batayang batas sa Pilipinas, Rule of Courts at Civil Code at ang modernong pangunawa sa corporate showbiz dynamics, hihimayin natin ang bawat posibleng senaryo na kakaharapin ng isang celebrity na bigong makatupad sa isang monetary judgment ng korte. Ang anatomy ng isang monetary judgment sa batas sa Pilipinas. Bago natin talakayin ang mga parusa o kahihinatnan, kailangan muna nating linawin ang kalikasan ng kasong ito. Ang hatol ng korte laban kina Anjo at Jaime Iliana ay isang civil liability o civil na obligasyon na nag-uugat sa isang civil case or maaring breach of contract, collections of sum of money o damages. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, mayroon isang napakahalagang panuntunan na madalas na hindi nauunawaan ng publiko, lalo na sa mga netizen. Walang nakukulong sa utang. Ito ang malinaw na nakasaad sa ating saligang batas or Article 3, Section 20 ng 1987 Philippine Constitution. No person shall be imprisoned for debt or non-payment of all tax. Gayunpaman, ang proteksyong ito ay para lamang sa mga puro at simpleng utang na sibil or civil obligation kung saan walang napatunayang krimen o panloloko or fraud. Ibig sabihin, kung ang 3.5 ay purong danyos o pagkabigo sa isang kontrata, hindi dediretso sa kulungan si Anjo Iliana bukas ng umaga dahil lamang wala siyang pera. Ngunit, huwag magkamali, ang hindi pagkakulong ay hindi nangangahulugan na pwedeng baliwalain ang hatol ng korte. Ang batas ay may mga dambuhalang kamay upang pwersahin ang isang tao na magbayad sa pamamagitan ng kanyang mga ari-arian at kabuhayan. So, base po doon sa isang report na inilabas si Mr. Oji Diaz kung saan isang abogado ang nagsalita, panoorin natin. 5 milyong pesos na kailangan niyang bayaran sa TVJ Productions dahil sa mga naging birada niya sa social media. Ang tanong ng marami, paano ko sabihin ni Anjo na wala akong cash ngayon? Lusot na ba siya? Naku, hindi po ganun kadali yan sa batas natin. Pero teka, bago magkasubukan, tandaan natin, hindi pa naman ito katapusan ng laban para kay Anjo. Mayroon pa siyang 15 days para maghain ng apela sa Court of Appeals. Habang umaapela siya, hindi magiging final and executory ang hatol, kaya hindi muna maglalabas ang korte ng tinatawag na writ of execution at walang pwedeng maningil sa kanya ng basta-basta. Pero, paano naman kung matalo pa rin siya sa apela o hindi siya mag-apela at maging final na talaga ang utos? Diyan nagagalaw ang sheriff gamit ang Rule 39 Section 9 ng ating Rules of Court. Kung walang cash na may abot si Anjo, may kapangyarihan ng sheriff na mag-levy o kumpiskahin ang mga ari-arian niya tulad na lang walang kotse, paintings o mamahaling gamit para ibenta sa auction at ibayad sa TVJ. At ang mas mabigat dito ay ang tinatawag na garnishment. Sa ilalim pa rin ng Section 9, pwedeng sulatan ng sheriff ang mga TV networks at brands na nagpapasweldo kay Anjo ngayon. Ang magiging utos, yung susunod na talent fee ni Anjo, huwag ninyong ibigay sa kanya. Idiretso ninyo sa korte. Isipin nyo, pwede magtrabaho si Anjo ng halos walang natatanggap dahil diretso itong ibinabayad sa 3.5 milyong pesos na pagkakautang niya. Pero in fairness naman sa batas natin, may puso pa rin. Dahil ayon sa Rule 39 Section 13, may mga gamit na exempted o ligtas. Halimbawa, ang kanyang family home o yung mismong bahay ng pamilya niya. Hindi yan pwedeng galawin o basta-basta hatakin ng sheriff. Ligtas din ang mga ordinaryong damit at pati na rin ang sweldo niya sa nakaraang 4 na buwan kung mapapatunayan niya sa korte na pangkain at pangsuporta ito ng pamilya niya. Kaya, ang laking aral nito para sa ating lahat. Mag-isip ka sa daang beses bago magsalita. Ang mga hakbang ng korte para persahin ang pagbabayad. Kapag ang desisyon ng korte ay naging penal or executory at ang TVJ Production ay maghahain ng tinatawag na motion of issuance of writ of execution and writ of execution ay isang opisyal na utos ng hukom sa sheriff. No, ang opisyal na korte na nagpapatupad ng mga desisyon na kunin ang 3.5 million mula kina Anjo sa anumang legal na paraan. Kapag hawak na ng sheriff ang kautosang ito, napatunayan na walang cash na binigay si Anjo, dadaan ang proseso sa tatlong pangunahing yugto sa ilalim ng Rule 39, Section 9 ng Rule of Court. Una, yung the execution process of monetary judgment, garnishment of bank accounts. Yung kanya mga bank accounts ay ipiprease ng bangko, no, or kukunin yung kanyang pera sa bangko. And then the second one is the levy on personal property. Pagsasama-samahin ng lahat ng mga sasakyan, kagamitan at mga shares. And then the levy on real property or pagsita, pagbenta sa auction ng mga lupa at bahay. Which means na kapag po itong si Mr. Anjo Iliana ay hindi po kumbaga hindi siya nakabayad, no, dun sa itinakdang oras at tinakdang panahon ng TVJ para magbayad ng danyos, kukunin
po ang ilan sa mga ari-arian base na rin po dito sa abogadong nagsalita doon kay OG Diaz. No, sabi dyan, ang garnishment ng bank's account or pag-seize ng cash, ito ang unang gagawin ng sheriff. Magpapadala ang sheriff ng notice of garnishment sa mga pangunahing bangko sa Pilipinas like BDO, BPI, Metrobank at iba pa upang itanong kung may mga account sa ilalim ng pangalang Anjo Iliana o Jaime Iliana. Kung may mahanap na pera o ipipris ito ng bangko. Ang pera hindi maaaring i-withdraw ni na Anjo, sa halip ito ililipat sa korte o dediretso sa TVJ Production upang ibawas sa 3.5 na utang. Kumbaga parang sa pilitan nilang kukunin, 'di ba? Kasi that's the law eh. Yun po yung nakasulat sa batas. Kabilang na dito ang mga personal savings, checking accounts at maging mga digital wallets or investment account kung ito ay nakapangalan sa kanila. Yun sa levy of property naman eh yung pagsamsam ng mga kagamitan like yung kanyang bahay, sasakyan, 'di ba? Kung walang sapat na cash sa bangko, yung mga sumusunod na target na sheriff ay ang mga personal na kagamitan ni na Anjo na may mataas na halaga. Kung meron siya mga kagamitan sa bahay na may value, kukunin po yun. Maaring samsamin ng korte ang kanyang mga sasakyan like cars, SUVs, mga mamahaling relo, alahas o mga kagamitan sa bahay na hindi tinuturing na exempted mula sa execution. So, yung property naman, ibebenta, no, yung kanyang mga lupa at bahay. Kung kulang pa rin ang mga personal na kagamitan ng sheriff, kapangyarihan ng mga levy na maglagay ng pasanin sa mga real properties, lupa, condos, condominium units o mga bahay na nakarehistro sa pangalan ni na Anjo at Jaime. Ang Registry of Deeds ay makakatanggap ng paunawa na ang partikular na lupa ay nakailalim sa execution. So, yun po yung ilan sa mga maaari pong gawin nito pong korte. So, kung sa usaping pagkakulong naman, according po dito na ito daw po ay isang anyo ng stapa o panloloko. Kapag napatunayan na ginawa ito pang takasan ng obligasyon sa korte, magiging kriminal at may kaukalang parusang pagkakulong. So meron pong mga meron pong mga kaukalang parang batas na kapag dumating na po sa punto ng ganun, pwede na siyang makulong. At yun po ay may tuturing na stapa. Like for example, issue siya ng cheque pero wala naman laman yung kanyang cheque, nag-bounce. Pwede po yun na masabing stapa. So sinasabi po tuloy ng ilang mga netizen at ilang mga talaga namang nakakilala kay Anjo Iliana na parang sasairin, no, at walang ititirang TVJ doon sa kanyang mga ari-arian or ano man yung mga natitira sa kanya. Pero sabi nga po ni Mr. OG Diaz, wala naman daw pong proyekto or pinagkakakitaan si Anjo ngayon, paano siya makakabayad. So yun po yung ilan sa mga nakikita nating dahilan para si Anjo ay tuluyan na makulong, di ba? So kaya naman ang paalala po ng ilan na bago daw di umano magbanggit, no, ang aral sa 3.5 hatol sa modernong showbiz, ang pagkatalo ni na Anjo at Jaime laban sa TVJ Production ay isang malinaw na paalala na ang mundo ng showbiz ngayong 2026 ay hindi na lamang basta laro ng kasikatan kundi isang seryosong mundo na may korporasyong kontrata at pananagutan sa batas. Kapag hindi nagbayad si Anjo ng 3.5, ang kanyang kakaharapin ay hindi rehas ng kukulungan kundi unti-unting pagbuwag sa kanyang mga pinansyal na pundasyon mula sa pag-freeze sa mga bangko, pagbenta ng auction ng kanyang mga ari-arian. Kaya naman, ang pinakamagandang hakbang ay magpakumbaba, iwasan ang pagtatago ng yaman at pumasok sa illegal na kasunduan. Wag pumasok upang unti-unting linisin ang kanilang pangalan. Dahil sa industriyang ito, ang reputasyon ay mas